Nag-i-start kasi siya sa si Nostra yung mismong nag-3D. Siya yung gumagawa ng 3D sculpt sa software, then papadala, ipiprint. So yung pagpipaint, medyo mga siguro mga 1 week before mo matapos. Yung siguro, kasi sabay-sabay naman po So kung may 5 kang i-release, may lalabas mo siya ng within the week. Kaya lang ang problem kasi yung pag-conceptualize ng colorway. Doon kasi nagkakatalo. The Pod Network Entertainment. November 5 pa ito lalabas. Oy. Check. Wait lang, sir. Pilit ko muna yung alak natin. November 5 ito lalabas, Nong. Yan. November 5? After Halloween. Inong. Kakagaling lang natin ito ng Thailand. At ang nangyari sa Thailand ay... Stays in Thailand. At ngayong araw na to, darating si... Sino? Hindi ko rin nakaparin ako. Welcome to the Cool Pals! Episode 738. Exclusive. On Spotify and YouTube. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Alam mo yung kanta na yun? Ano yan? Sabi paano mo? Shout for joy. Hindi. Ano? Si Toy Soldiers. Si Boss. Ang ganda. Sino kumanta niyan? dalawa si Eminem tsaka yung original ay si Martika. Kung may pelikula rin yan, okay rin. Ito ba yung yung may kalaban silang, ang kalaban yung mga Alien. sundalo? Mga terorista. Pinasok yung eskwelahan yata ng mga terorista, ganon. Parang ang layo. Toy Soldiers, hindi ba ito yung Hindi ba ito 9/11? May ibang topic. Ito yung may kalaban na alien. Toy Soldiers. Yun nga yung sinasabi. Ito Hindi. yung Pero terorista yung kay Ramsey. yung Toy Soldiers, di ba yung animation yan? Na parang mga laruan na nabuhay. Oh, yung... Tapos Ayun ba yung yan? sundalo, ang kwento, yung sundalo yung mababait. Tapos yung mga alien yung masama. Pero sa totoong buhay, yung alien yung mababait. Yung Yung, mga mga sundalo yung masasama. Oh, yung ba yung may pana sa kamay yung leader nila? Yan, oo. Yung mukhang aso? Anong title niya para sa mga listeners natin na... Kadalasan pag mukhang aso, mabait talaga. Toy Soldiers. Toy Soldiers? Toy Soldiers yan eh. Tama ba yun sa mga guests natin? Tama, Alam niyo ba yan? Naalala niyo ba? Naalala niyo yung Alam mo laruan? sa mga Palamas. laruan, mahal yan. Yung mga Toy Soldiers na mga action figures, sobrang Rare na yan. rare yan, sought after yan, saka mahal. So bihira ka makakita nung Kay ganun. Small Soldiers yata. Ay, yan. small soldiers pala, di Toy Soldiers, small soldiers. Pero tama yung description mo. Pero tama. Ang tawag- Kristen Dance, pare. Ang naging inspirasyon ko dun sa Toy Soldiers naman, yung Toy Soldiers sa Toy Story. Yung Green Man. Mali ako. Hindi, pero kasi, kwento ko Sana lang. kasi nililinaw mo Kasi na. ngayong taon ko lang napanood yung Toy Story. What? Ngayong taon. Ganyan kayo kahirap dati. Wala kayong TV dati? Sisihin yung magulang ko. So, ngayon mo lang napanood yun? Dota kasi yung Dota. Ang ganda pala ng storya niya ng Toy Story. Alam namin 10 years ago pa. Baka 20 years Ayun ago na pa. nga. Hindi lang 20. Kaya Hindi ba nung ng 20? pumunta kami sa Hong Kong, kasi naging parang nung napanood ko yung Toy Story, na naging paborito ko si Buzz Lightyear. Tapos nung pumunta kami ng Hong Kong Disneyland, putang ina, may Buzz Lightyear. Ang laki niya. Tapos nagsasalita. Ano sabi niya sa'yo? Pilipino ako. Brad, Pilipino ka. Pinag-iisipan ko kung, kayo, paano, pagbibili kayo ng laruan na gusto nyo, ano yung mako-consider nyo siya at nagagastos ako dito? Kasi nagtatalo pa yung, pagka binili ko to, saan ko siya ilalagay? Ganon. Malaking bagay siguro yung nabubuhay yung kabataan mo. So yung bibilin mong toy, makakapagpaalala sa kabataan mo. Drama ang puta. Hindi, totoo yun. Yun din naman yung... Yung mga sagutan nito, laging madrama eh. Putang ina to. Yun din naman ang ginagawa mo. Laging may cue music. Kaya may cue music.
Kahit masaya yung topic, i-relate sa ano. Yung buhay mo. Pakwentuhin mo muna. Go mo, man. Ba't ikaw ba nangongolekta ka ng mga... Binalik sa'yo. Hindi, Binalik ibig tuloy sabihin, sa'yo. willing ba kayo mamili ng laruan ng mga bagong issues? Or... Ay, ako, Oo. Ikaw rin ba? Hindi. Ako, si James kasi talagang, bagong toy collector. So talagang, saka mas bata siya sa akin eh. So yung mga nagugustuhan niya, mga bago, saka mga 90s. So ako, mga later on pa 80s. Kaya ako nakongolekta ng laruan ngayon kasi ang saya makita yung gaano kadetalyado na yung mga laruan ngayon eh. Kung paano mo siya napanood noong bata ka, ganun na yung itsura niya. Oh. Nung kaya So naalala mo yung putang inang kabataan mo. oo, kaya nga nakongolekta ng laruan dahil gusto mong balikan yung kabataan mo eh. 'Di ba? Alam mo, kaya po tayo nagtatrabaho ngayon, Your Honor. Kaya tayo nagtatrabaho ngayon, 'di ba? Lahat naman ng gusto natin papunta rin sa gusto nating maging bata ulit. Bakit ka nagtatrabaho na maigi? Gusto mo mag-retire ng maaga. Gusto mo maabutan pa yung panahon na wala kang trabaho. Nakatulad rin nung kabataan mo, wala kang trabaho, wala kang iniisip. 'Di ba? Lahat tayo nabubuhay para maging bata ulit. Ang sarap. Kaya pala Galingan yung tito ko, yung girlfriend niya, high school uli. 'Di ba? Tama yan, Tito. Tama yan, Tito. Ituloy mo yan, Tito. Ganun nung kabataan niya eh. Totoo nga, no? Pagka-retire niya, bumalik siya sa kabataan. Because you live vicariously to those high school students. Hindi, ako iba eh. Dinala niyo naman. Hindi natin kinurek. Hindi natin kinurek. Yung tito boy. Yes. Hindi, ako, Yes to... Tangina. Diyan ka, kakat mo yan. Ang ina mo. Tangina, Hindi, parang iba. last episode natin. Iba yung feeling. Putang ina, pangatlong episode to, lasing na ako. Iba yung feeling na makakita ka ng laruan ng kabataan mo, di ba? Nung isang araw, pumunta ako, nagkaroon ng toy fair sa Santa Lucia, yung October Fair. Nakakita ako ng... Oo nga, galing, October Fair. Wala na kayo maisip, ha? Oo. Hindi naman pwedeng Toytober. Toytober. Oh, di ba? Parang Joktoberfest. Oo, yan. Tapos na, November Tapos na. oh, salamat sa lahat ng pumunta. Nakakita ako ng Mortal Kombat na figure. Tapos ang tinitingnan ko palagi yung likod kung gaano nakaluma. Uy, 96. Sabi ko, luma na to. Tapos babalik yung pagkampanon, 96. Ito yung nilaro ko yung... Titi mo. Tawag niya sa kanya si Mortal Kombat. Hoy, Mortal Kombat. Sub-Zero, no? Fatality! Hoy, tangina, Come shoutout. shot to the bedsheet. Ang sasabihin mo, come over here. Come over there. Shoutout kay Kislot ha. Tarantado ka nung pumunta kami diyan sa inyo, binugbog mo ako sa Mortal Kombat. Naglaro Sige, kayo? laro ka, boss nong, laro ka. Tangina, tinatawanan niya kami. Ha ha ha. Yung Anong batang laro? Mortal Kombat. Anong console? PS4. PS4? Oh. Yung 11 ba yan? Oo, yung medyo talagang Brutal brutal. na yung fatality. Oo, yung pag sinuntok mo may nababaling ribs, ganun. Tapos tinatawanan niya kami, nakakainis. Na nakakatawa naman talaga. Oo, Pero yun nga yung bumalik sa akin. Kasi nung Sega Genesis, lumabas yung Mortal Kombat. Yun yung may na-introduce ka sa game na may dugo. Tapos brutal. Yung tinatanggal yung ulo. Kasi galing ka sa Street Fighter, di ba? Bugbugan lang yun, knockout lang yun. Ganyang edad, talagang gusto mo nang may dugo eh. Oo, lalo na kung Saan ka na naman papunta? Lalo na. mo. Hindi, pero totoo. Ano kaya kung may character sa Mortal Kombat na buntis? Bawal siya sa pakin. Bawal siya sa pakin, no? Bawal. Yung fatality niya, Kahit amba, bawal eh, no? Kahit ambal, bawal. Babatuhin ka ng Hindi, pag fetus. yung kalaban din, pag kalaban mo yung buntis, pag nanalo yung buntis, ang fatality, papakasalan mo siya. Tapos ikaw magpapalaki ng bata. Paninindigan mo. Dahil hindi sa akin to, fatality. Papakita sa hospital bill. Oo, lahat to. Hindi, pero yung manumbalik yung memories mo na nilalaro mo siya sa video games, tapos yung laruan nito ay lumabas nung panahon nung college ka, nung kasaganahan pa nung laro, pati yung gusto mo,
tapos meron ka na nun, iba yung sa'yo nun. Ang naalala ko, Jibs, sabi ni Kislot niyan, yan ang banding nila mag-asawa. Alin? Naglalaro sila ng Mortal Kombat. Dalawa. So parang doon sila nag-aasaran. Akala ko suntukan ng buntis yung asawa niya. Hindi. Kumbaga parang yan ang kaya siya gumaling kasi kailangan din niyang galingan. Oo, Kasi ganito kalako. ang daw, minsan nagigipustahan daw nila mag-asawa kung sino maghuhugas ng pinggan. Oo nga. Yun ang fatality. Yun nga, penalty. Kaya naman maganda nga rin talagang isa yun mga video game, laruan. Yun yung nagdadala sa atin sa kabataan. Jai, shoutout ko din muna pala James, Team Brocha, yung toy community. Napakagaling. Ang ganda na pangalan na Team Brocha. Kaya naman nagdala tayo dito ng mga Brocheros. Hindi, Sila ba ang Team Brocha? Team Brocha ba kayo? Brotsador. Eto, nandito ang mga toy creators. Oo. Yan. Yan. Ito kasi gumagawa sila ng mga bagong klase ng laruan. Kilalanin muna natin sila. sige. Pwede ba kayo magpakilala isa-isa? Ako si Jason Payapag. Kilala ako sa Art Toys as JRP kasi yun yung initial ko. Then yung character ko, ako yung sa Mutang Pak Studio. Utang pa. Mutang Pak. Then yung character ko po is Tiago. Tiago is hinango ko siya dun sa name ng anak ko. Parang fully developed na Rogel Nardo. Nakakasalita. Eto, yung ang karakter ni Tiago ay yung mga tatlong nasa harapan mo. Yes, Yang may isang malaking goggles sa muka. Parang ayun ang pinaka-distinct mark ng character ko, yung goggles. Yan, yung goggles. Yes. Tapos Tiago Burst siya, ibig sabihin, is originate from isang character. Then iba-iba siyang mode. Like, this is the Para si Ramon Revilla. Yes. Oo, kasi may nautong putik. Yes, yes. Parang ganun po. May... Lahat yan ay makikita May sa senador. Lahat yan ay makikita sa Muntanga Studio. Mutang Pak Studio, yes po. Mutang Pak. Anong munta ka? Tangina, anong studio yun? Putang ina mo! Ako na pala pasensya na. Putang ina mo! Nakasulat na putang ina mo ka Utang pa. Mutang Pak, Mutang Pak. Nakatakip kasi yung isa. Mutang lang ang alam ko. Muntang Utang pa. Mutang Pak. Hindi niya sinasadya. Hindi niya sinasadya yun. Sorry. Ano lang kasi natatakpan ng ulo. Mutang Pak. Ano ang backstory ni Tiago? Soul, siya, Space Soul Reaper. So siya yung parang nangongolek dun sa mga soul na parang naligaw sa space. Then, nag-ano siya ng mga iba't ibang mode like ninja mode, mafia mode, and yung original character niya, yung OG. Yung Reaper na. Yes. Reaper. Yes, Reaper. Alin dyan? Dalawa yung may Reaper Ito yung OG, yellow. ito po yung ninja. So yung red po. Hindi ko. Yes. Ayan. Yan. Anong kasalanan kaya nung mga napupunta sa space na lost souls? Ba't sila nandun? Di ko rin alam Basta yung mga naligaw lang. I mean yung... Hindi ka gumagawa ng kwento dyan sa mga... Actually, nag-start kami na parang nag-focus muna kami dun sa creations ng Tiagoverse. Then, saka kami gumagawa ng mga backstory kapag rini-release na. Suggest ko backstory niyan mga may problema sa kasarian. Identity crisis. Anyway, punta naman tayo sa susunod na... Na-miss niya. Na-miss niya. Muntanga ka rin. Okay, punta naman tayo dito sa isa pang toy creator. Ako si Noel Placino. Lapit ka lang sa mic. Fine. Noel, kilala ko sa kilala ko sa street. Lapit ka Galing pa sa mic. Sorry. Itutok mo talaga. Yan. Street artist kasi ako. So, yung street name ko is Nostra. Yun na rin yung ginamit ko rito sa Toysy. Kasi wala pa akong 1 year dito. Ay, one year. Kaka 1 year lang din. So, Anong meaning ng street graffiti artist? yung Nostra. Parang kasi yun parang labo-labo na simula nung high school hanggang college hanggang napunta ako sa street. Di ba Ito, Crime Family Nostra? Lakasan Nostra. Yung yata yun. Di ba Nostradamus? O ano? Hindi. Basta yun. Basta alam ko meron din. Pero pag, yung Nostra pag na yun. street artist, gano'n. Ano yun? Graffiti. Graffiti art.
Saan pa nakikita pa ba yung mga ginawa mo nun? Binubura ng MMDA the next day. Kahapon lang. Actually, kahapon lang may ginawa rin kami dito lang banda sa... Dito lang din, mismo. Lapit ka sa mic. Nakalimutan ko yung lugar pero dito lang din. Sa BGC ako madalas Pasig lang din. nakakita nila. Pasig lang din. Oh, yung isang friend ko gumawa sa BGC. Yung talagang commission siya ng ano eh. Ng BGC. ng Bawal umehe dito. Yung mga yung astronaut doon. Kitang-kita yun, ha? Oo, gawain ng... Spray paint ang gamit? Hindi ko alam Water eh. color. Cutics. Wala ako doon. Wala kasi ako doon eh. Ang gamit mo, spray paint. Yes po. So, gano'ng katagal ang isang obra pag sa kalye? Dapat isang buong araw lang matapos mo na. Kasi... Si Mauli ka na ng pulis. Hindi naman. Hindi naman. Ulan eh. May mga wall naman na legals yung pinapaalam namin sa mga owner ng wall mismo. Pwede naman yun. Hindi naman kailangan laging legal. May kakilala ka na na talagang sumasampa dun sa mga tulay para makapag-graffiti? Marami. Talaga? Parang may harness ba sila o wala? Kasi makikita mo to Hindi, parang ginagamit nila yung spray paint. Iron Man? Iron Man. No? jetpack. Marami din. May harness sila o wala? Wala. Ano tibay ng mga yun? Madalas makaka-experience ka ng ganyan eh, no? Mapapaisip ka kung paano nila napinturahan yung location na yon. Oo. May isa sa Australia, nakita ko. Nasa kami, top floor ng building. Tapos Nakaubad siya? Hindi, nakita ko, yung top ng building, yung edge, may nakasulat. Ano? Basta may graffiti I na eh. see you. Talagay. Basta may graffiti. Tapos parang iniisip mo, paano nila nagawa yun? Sa side mismo ng building. Sa side mismo ng building, sa pinakatuktok pa. So malamang, pa sila, Rappel? hindi ko alam kung Baka rappel. gamit nila yung sa mga pinto. Yung mga naglilinis ng side ng Tapos pabaliktad nila sinulat. Eh di nakabitin pati wala eh. May credit pa. parang ganun. May credit pa sa streets yun kung gaano mas mahirap mo na lagyan ng ano. Meron. Ano ang pinakakilala kang obra sa kalsada? Rizal. Sa Malacanang. Pag sabi, ito si ano gumawa nito? Yung statwa ni Jose Rizal. Kasi ako more on graffiti characters. So, yung style lang mismo yung nakikilala nila. Hindi yung mismo. Yung lugar. Saan. Yung style nung pagkakagawa ng character mismo. Yun. Ito bang mga gawa mo na laruan is hango dun sa mga graffiti mo? Hindi eh. Iba? Parang Paano ka iba napasok ako. dito? Ito naman, parang may isa lang na nasa toy scene na tropa din. Na kilala na siya sa toy scene. Tapos sinabihan niya ako, nagawa ka nito. Mahilig ka naman gumawa ng mga characters eh. So try mo. Nag-aaral din ako mag 3D nun. So tinry ko. So ito, yung version 1, siya yung Ano naging pangalan inspiration para sa lahat. Siya naman si Mori. Mori. Ano ang backstory naman ni Mori? Si Mori is leopard gecko siya. Galing siya doon sa may alaga kasi akong leopard gecko dati. So kailangan ko gumawa or mag-isip ng ibang characters na hindi ko pa nakikita sa toy scene. So, ito yung ginawa ko dahil wala pa naman ako nakikita nito. Tsaka meron din naman akong connection doon sa geckos kasi nag-aalaga ako ng geckos. Hanggang ngayon? Hindi na ngayon. Hindi na. Dahil ba naniwala ka na mahal yung gecko dati? Di ba? Di Di ba eh. lumabas yung, naalala niyo yun? Yung mga tuko? Yung mga tuko na nagmahal yung mga tuko kasi... Dahil sa ginagamit na gamot? Oo. Sa cancer. Hindi, iba yung gecko na yun sa ano na to. Oo. Sorry pala, decision. Iba yan, iba Paano ka yan. nauwi sa gecko? Anong meron sa gecko na... Wala, mahilig ako sa mga exotic animals dati. Snakes, mga ganun. Mga spiders, yan. Napagtripan mo ng tanggalan ng buntot, isang gecko mo. Hindi pa naman. Kaya nga tumubo. in-stop ko na din yun kasi parang nahihirapan ako pag nakikita ko namamatayan ako ng mga alaga. Kaya in-stop ko na din. Ikaw So, ba yung ito na lang, dahilan? gumawa na lang ako ng ano. Minsan, Ikaw yung dahilan din. ng pagkamatay. Oo. Anong ginagawa? Meron akong isang alaga na kuryente siya. Kasi dinikit ko lang yung ilaw, tapos nalaglag yung sa tubigan niya. Kuryente siya. Takin. Aksidente naman yun. Aksidente naman yun. Pero ano siya, bearded dragon naman yun. Etong isang character mo,
Actually, siya din yan lahat. Mori yan lahat. Ibang version lang. Etong version 2 ko, galing na to sa... Sinama ko na yung sa pagiging graffiti artist. Oh, Yan, may sombrero. kaya meron siyang hawak na lata rito na spray can. Yan. Okay. Tapos yung isa naman, mukhang Tas, ahas to eh. Ito, leopard gecko pa rin siya, pero para siyang nakasuot siya ng mask, yung parang sa mga Jollibee mascot. Parang mascot naman siya. Kasama niya, magkasama sila. Ano kasi sila collaboration piece sila. 4 sila actually. Kaya pala parang orange. Oo. 4 sila. Sa Psycho Gang. Psycho Gang, Yun. Sorry, naabangan kasi ako eh. Okay lang. Ito naman. Meron ka na dyan pinasok sa puwet. Pampawala ng kaba. Accident Pampawala ng kaba. Para lang Actually, 5 yan eh. Saglit, ilalabas niya pa isa. Hindi ko pa na-try eh. Testing ko kaya. Ay, yung isa, sorry. Ano yan? Ito, bago lang to, hindi pa siya na-re-release ngayon. Kaya kanina ko lang siya pininturahan ng base. Yan. Dragon Mori naman siya. Ay, so hindi pa siya tapos. Hindi pa siya tapos. Wala pa siyang kulay talaga. May tanong ka, Kems? Iramin ko lang tong natatanggal yung sombrero. Oh, ganda ng mata eh, no? Oo. Anong backstory niya? Natatanggal din yung buntot. Gawa mo rin ng backstory, Rem. Ay, gagi, sorry. natanggal. Pwede ikaw na Gago, gumawa. nasira mo, saka. Hindi, na-magnet yan, na-magnet. Bayaran mo yan. Hindi, ang whole name niya ay Moriwana. Kaya ba ganyan yung sombrero niya? Oo, mukha nga siya. Ayun Oo nga. Hindi napantay yung mata niya eh. Wasak na wasak siya. Ganda. Punta naman tayo dito kay Devil Boy. Ano naman ang name mo, sir? Hi, ako si Binoy Lorenzana from Flicktoons. Flicktoons yung... Ano ba yan? Studio o ano? Actually, brand siya eh. Brand. So, meron kaming sarili-sarili naming names. So, ako, na-present ko yung ni-start ko, which is Flicktoons. Tapos, under Flicktoons, pwede kayong gumawa ng mga sarili nyong line. Wala akong kasama sa Flicktoons. Ako lang. Ako. Ikaw lang si So, lahat Flicktoons. ng may characters na akin. Okay. So, ito ang character mo. Ano naman siya? Kung mapapansin nyo, mukha siya demonyo, di ba? Pero tao siya. Okay. Okay. Bakit? Bakit? Sige, tanong namin. Ayan. Wait lang. Ulit. Wait lang. 1, 2, 3. Bakit? Ayan. Hindi, nagsimula kasi yan nung... bilang artist kasi, syempre lahat tayo sa mga nagtatry mag-drawing, no? Mahilig tayo gumawa ng mga fan art eh. Halimbawa, sila Goku, yan, Ghost Fighter, gagawa natin ng ng sarili nating rendition. Oo. Sabi sa akin ni misis ko, magaling ka naman mag-drawing. Alam ko, demonyo ka. Ayun, kumbaga gumagawa ako ng characters ng iba eh. Sabi, why not gumawa ka ng sarili mong character, tapos yun yung ipakilala mo. Doon siya nabuo. Actually, si Devil Boy, kaya Devil Boy, paano ba sabihin yun? Sa akin ko siya kinuha eh. Yung personality, etc. Wala lang ako sungay, no? Pero... Kita naman namin na meron talagang sungay. Ayan. Si Devil Boy kasi, tao siya. Ngayon, meron siyang parang rare na skin disease. Tapos, ang bansag sa kanya is Devil. No? So, nung lumalaki siya, pinakatawanan na niya yung pangalan na Devil Boy. Kaya siya nabuo. Bakit siya may horns? Parang, siguro, implant. Di ko pa masyado nabubuhan ng story, pero parang ganun. Tutulungan ka ni Ryan Renz. Bakit siya nagkasungay? Gawin niyo na ngayon. Ano yan? Nana talaga yan eh. Nabuo. Nabuo. So, na-infect yung balat niya, nagkanana. Ano yan? Siguro pinaka-high-end na psoriasis. Yan. Namumula ka na may nana. So, hindi pala basta-basta yan, ano? So, yun. Kompleto na. So, ipapattern mo pa rin ba sa'yo? Palayo na. Bakit ka may nana? So, ito, ikaw yan. Ako yan. Bakit demonyo? Good question. Kasi, sa mga taong hindi ko nakakasalamuha, hindi ko pa kilala, tapos first time ako may-meet, madalas ang tingin sa akin, parang masama, parang ganun. May first impression na mukhang maangas. Ito ganyan. Kaya siya parang devil kung tawagin, no? Parang, yung aura ba? Yung aura, parang ganun. Tapos, yun, in-incorporate ko na lang.
Yun, so doon ko siya na-incorporate, yung pagiging devil niya. Tapos, Ano yun, first impression lang sa'yo? Mukha ka ng masama? mukha lang talaga masama. Para Kasi namang long hindi. hair, naka-shades. Uy, salamat. Oo, mukha lang siya alamid. Anong, Alamid. yung vocalista? Oo. Si Gary. Oo. Hindi ko naman mukha. Singer. Mas mukha pa siyang masama. Sinusunod kita. Palit kayo. Palit tayo laruan. Palit kayo lawan. Hindi ko naman siya nakitaan ng gano'n. Well, baka ganun yung Bakit? perception niya sa sarili niya. Bakit gano'n ka ba umasta? Baka naman may asta ka. Ninipa ka ba ng siguro- mga basukan? Siguro ano na lang din, simula nung, paano ba to? Basta yun yung mga nakakasalamuha akong tao kasi madalas na impression kapag kunyari, nagiging ka-close ko na sila. Lagi na nasabi sa akin, alam mo, parang tingin ko sa'yo dati, parang maangas ka eh. Parang gano'n. Hindi naman. Di ba? Sinuntok nga ako, hindi ko ginantihan eh. Di ba? Angas naman nun. Uy, gagi. Ano? Sumaya ako dun sa hybrid na kotse, yung pwedeng gasolina, tsaka pwede rin yung electric. Ha? Kaso nahilo ko sa loob. Ayoko nung amoy. Huwag ka mag-alala. Meron din kaming hybrid dito. Ha? Parang iba yung binibenta mo Ito na ang... Hindi pwede yan. Hindi man hybrid yun. Hindi pala. Hydro yun. Ito pala. Ito, may hybrid din tayo dito. Ang Tai Chi Liniment Cool Stick. Tai Chi Cool Stick. Hybrid din to, parang yung coaching na sakyan mo. Kasi ito, inhaler, saka liniment. Meron din ako niyan, kulay green lang. Aba, pare-parehas tayo. Alam mo kung bakit hybrid to? Kasi pag binuksan mo yung ilalim, may bulita siya. Roll-on. Roll-on. Liniment. Liniment roll. Yung ibabaw, ano? Yung ibabaw, Inhaler. inhaler. Ay! Tingnan mo. So, Wow. so hindi lang pala kotse ang hybrid. Pwede na rin pala. Aray ko, sakit sa mata. Ang tapang. Ang tapang talaga nito. Hindi ka talaga. Naku, Grabe. ang pampatanggal, akin na yung berde yung pantanggal dyan. Oo, berde. Wag, hindi ganyan. Sarap. Mga... Tai Chi, inhaler, liniment. 2-in-1. Parang Hindi ka hybrid na mahihilo kotse. sa biyahe. Pero ngayon, ang tawag dyan, nabanggit mo kanina, ang tawag dyan ay art toys. Art toys, designer toys. Designer toys. Ano ba? Kasi ngayon, ang hindi ko gets, ba't nagugustuhan ng mga tao ang mga art toys? What makes it special? Ano ang bentahin niya sa mga tao? Bakit ganun? Paano ba? Ba't nag-e-exist yan? Ako, una kasi, collector talaga ako. Hindi naman ako... Ano ba kino-collect mong toys? Una muna, Funko Pop. Then, ako sa mga resin statue. Tapos, na-introduce sa akin si Quicks. Then, sabi ko, panalo tong gawa ni Quicks. Then, nag-collect ako ng Quicks. Tapos, nag-start din akong na-introduce sa akin yung art toys. Actually, una kong collection is yung version 1 ni Nostra. Yes. Tapos, Yung galing sa puwet niya. parang artist proof talaga. Artist proof, may amoy pa. Tapos, Anong copy yun? Ilang copy yun? Pang ilang copy yung nabili? parang yung parang 2 yata or 3. Yung nakuha kong copy sa kanya. Tatlo yung kasya sa puwet niya. Tapos, yung sabi, ayun, na-introduce yung art toy. Sabi ko, okay itong artist Ang lang is, parang may unang-una yung kaya ako siya gusto dahil may sarili niya siyang, kumaga unique yung character doon sa local artist lang. So hindi siya katulad ng mga anime na gagaya iba-ibang studio yung nagpo-produce. Kaya lang ang problema, medyo mahirap doon sa mga artists, yung maka-score ka ba. Siguro sir, ano mo na rin, na-encounter mo na, yung mga exclusive release nila. So kailangan pang pumila ng maaga. Sabi ko, gawa nga rin ako ng sarili kong laruan para maging co-artist ko sila, magiging tropa, makakakuha na ako. So nag-drawing ako. Tapos pinadala ko doon sa tropa ko, pre, gawa mo nga ng 3D design. Nag-create ako, so dahil nagra-rides ako, sabi ko unique dapat yung character ko. Then, iba rin yung kwento. Kasi yun yung parang mapapansin nyo sa art toys community. May kanya-kanya kaming character para maiwasan din yung mga copyright, So sabi ko goggles type, kaya lang hindi tulad ng helmet sa motor, square. Tapos ito na yung pagkakakilala sa akin.
Ayun siguro din yung isa sa mga reason kung bakit yung sa mga art toys yung nakakahiligan nila. Kasi alam mo yung pakiramdam na nung mga bata tayo nagdo-drawing. Oo. Tapos eto na nga yung hinahawakan mo na. May sarili kang character. Dati dede yung dinodrawing. Ngayon hawak mo. Oo nga. Tama naman. Hindi dati di ba? Anong dede? Ulo na magtataho yan. Lilinlagin mo pa no? Shower yan! Paano yung nag-drawing ng bayag? 10 bayag. So, yan, nagsimula lang sa anong material yan? Dalawa yung klase ng pagpoproduce. Isa yung 3D printed. So, casted siya from 3D, ang tawag dito, resin. Resin. Then, para makamura ka sa production, kung magre-release kami ng medyo maraming pieces, like pinaparikas namin. So, nag-mold, then resin din. Resin pa rin. Resin pa rin. Pero ito kasi from 3D print, yung iba, resin casted na siya. Isa-isa niyang pinipinturahan yan? Yes, opo. So, medyo challenge sa artist kapag nag-release ka. Ako, madalas 4 to 5 lang kasi yun lang yung kaya. Kasi, syempre, trabaho sa office, then pag-uwi, saka lang babanatan ng pintura. When you paint it, kailangan consistent siya. Ibig sabihin pare-parehas. Yes po. May mga minsan, parang ayun din yung plus talaga ng art toys na minsan di talaga perfect. Kasi sa pag-spray, lalo yung kapag nagte-tape, ayun yung challenge yung pagte-tape. Gaano katagal ang isang laruan? Depende sa colorway saka sa sipag saka sa schedule. Ano na yung pinakamatagal na laruan na nagawa mo bago mo siya masabing tapos na? Nag-i-start kasi siya sa si Nostra yung mismong nagti-3D. Siya yung gumagawa ng 3D sculpt sa software, then papadala, ipiprint. So yung pagpipaint, medyo mga siguro mga 1 week before mo matapos. Yung siguro, kasi sabay-sabay naman po So kung may 5 kang i-release, may lalabas mo siya ng within the week. Kaya lang ang problem kasi yung pag-conceptualize ng colorway. Doon kasi nagkakatalo. Ito bang art toys, masasabi ba siyang pwede siyang maging Hanap buhay. Hanap buhay. Dito ka na Livelihood. talaga kukuha. Livelihood yan. Possible din siguro kung, kung may name ka na sa industry. Kung once a day ka lang kumain. Hindi. I mean, Sorry. hindi. Meron talaga. Pwede talaga. Possible talaga. So, ito, may day job ka ba? Meron. Pero, day job ba tawag doon pag nag-freelance? Basta, Doon may kasi di naman day ako nagtatrabaho, minsan gabi. Oo. Dorman din siya, James. Hindi siya essay yan. Magkano ba nag-range yung mga toys? Depende sa size tsaka sa quantity. Yung version 1 mo, magkano? Itong version 1 ko, kano ko ito binenta? 5,000. 4? Parang 5. Basta 4 or 5. Ito 5. Ito 8. 8. Oo. May nagsasabi ba sa art toys community, mahal naman yun? Ba't naman mahal? Ba't naman Yung ba yung ganyan lagi kamahal nyo yun? naririnig, ganun? Actually, naririnig namin yan sa mga kapwa artist Sa kapwa artist pa namin namin. naririnig. Na ang mahal. Nakakaano naman yun. Yes. Kasi, Siyempre, parang sa painting, hindi ka magja-judge ng painting tapos sasabihin mo ang mahal ng painting. It's either you buy it or not. yes. Ano ba ang mga katoksikan sa loob ng toy art community? Art toys community. Sige, pasyatin mo muna. Mukhang marami siya. Hindi. Gamot. Hindi. Meron ba? Mas healthy ba ang community natin ngayon? Kung ako tatanungin personal view, katulad nung tanong nyo sa kanina yung livelihood, depende sa artist based on experience namin, may mga artist na pag sa tingin nila this is a livelihood, parang threat yung ibang artist. Pero kapag tulad namin na kumbaga Titrip lang kami dito nagtitrip lang na hobby. Tulad kapag uwi ko ng galing office, diretso sa bahay, pahinga lang, pampawala ng stress, outlet ko, magpe-paint lang ako. Then kung gusto mag-release, release. Kung hindi mabenta, okay lang kasi subjective siya, hindi naman siya So depende. Actually sa artist community, may ganun ng existing na
Nangyayari na siya. Toxic na. Yes. Pero pag as an artist, tapos ganun ka na mag-isip, hindi ka na artist, kapitalista ka na. Yes, totoo. Pero ano ba, parang hindi ko makakompose eh. Pero kung livelihood mo tong laruan na to, or ito, hobby mo ito, paano mo, nag-ano ba yun? Distinguish, Maano mo ba yun? Maano mo ba yung Balance. price ng, hindi, yung kumbaga yung pricing ng laruan na gagawin mo? Kunyari, ako, pangkabuhayan ko to kaya ganito yung price. Tapos yung sa'yo naman, hobby. Anong mas mahal? Nagbabari ba yung presyo based sa kung gaano ka into dito sa art toys? Sa paggawa niya ng... or same lang naman ang presyuhan? Parang Whether it's sa akin hobby kasi, or ano? kasi tulad ko po, sa costing. Ako kasi, ang costing ko, tinitignan ko kung ano yung mga gastos ko. Halimbawa, from the 3D print, yung pagti-3D print, yung liha pa niyan, kasi matrabaho yung pagliha. Then yung paint, yung packaging. Tapos, on top of that, magpapatong lang ako ng, sakto lang kasi medyo mahirap din siyang, because of the cost of the art toys, ang market mo kasi yung collector talaga eh. So hindi mo rin siya maibebenta ng basta-basta. So dapat tama lang din yung pagpepresyo. May mga artist na known na, Quicks is established na siya pero yung cost niya is napaka hindi pa rin ganun ka. Yes, tapos may kilala kami mga artist na high din talaga silang So sinasabi mo ba na si Quicks ay sumisira sa market? Hindi. Quicks is God of the art toys community. Cambio! Galing yan Kumambyo. Actually, mabilis na sagot na nakita ko. Hindi, actually maganda yung ginagawa ni Quicks dahil Siya nagbabalance. Siya yung nagbabalance, tama. na may accessible pa rin siya sa mga collector kasi tanggap naman natin Pilipinas pa rin naman 'to, third world pa rin naman 'to. Maraming gustong mag-collect pero wala namang sapat na pera. Yes. Pero yung ba't ka naman hahadlangan ng pera kung isa kang passionate na collector? Eh di magnakaw ka kung wala kang pera. Yan ang sinasabi ni Bib. BM! Ako maganda yan. Pero GB yung nabanggit niya yung yung patong. Sige. Para mas malinaw, dito sa 5,000, sa 4,000 na to, magkano ang paggawa? 2,000 din ba? Hindi ko Parang 3,000. sa akin kasi dati ina-outsource ko yung pagpipaint eh. Kaya medyo, para mahabol mo, medyo mas mahal. Pero hindi, kumbaga yung makabawi ka lang ng 500 to 1,000 na profit per character is goods na eh. Eh di ba napakaliit nun pa? Oo. Imaginein mo yung Bakal oras mong na tinabaho. ubusin mo dyan, Yes. tapos yung idea ng pagko-conceptualize. Yun ang lugi ka kung Ngayon 500. naiintindihan ko na kasi ako pag titingin, sobrang hindi ko kasi afford eh. So parang ang mahal. Pero din na-realize ko, si Genie, pag nag-weave, pag hand-woven versus machine-woven, mas mahal yung hand-woven. Kasi yung oras na ginugol mo, design mo din yun, tapos yung oras, tapos din pag gagawin yung pang damit, dadaan pa siya sa ibang proseso na lalabas sa'yo. Di ba? So, marami siyang pinagdadaanan. So, pag may nagtatanong sa kanya, ang mahal naman nito. Ay, syempre kasi handwoven may siya. story Ano eh. pa kind May yan? Yung handwoven. Handmade siya eh. Handwoven, handmade. Tapos, yung oras and labor and all of that. Tsaka you have to value yung time kasi artistry yun. Yung ginagawa ni Genie, you have to value yung time ng artist. Yung pinanggagalingan ng presyo, yung oras na ginugol mo sa paggawa. Yes. So, kaya naiintindihan ko, nga, wala lang talaga akong pera pambili. Paano mo malalaman kung anong design ng bebenta at anong papatok sa mga tao? Hinuhuli nyo ba yon o kung ano lang sa tingin nyo yung magandang laruan? May sir ako, sa nakikita ko. Ako bago lang ako sa toy scene. Kasabayan ko si Nostra. Next question. Hindi, joke. Anong tanong ulit, sir? Nakalimutan ko. Yung... Paano mo malalaman mahuhuli yung pulso ng tao sa design? Depende din kasi. Kasi lahat kami, kung nakikita nyo, meron kaming mga original characters or OC kung tawagin. Kunyari si Devil Boy, si Mori, sobrang magkaiba sila kung makikita mo May mga taong gusto nila, design nila, gecko, more on gecko sila, mga lizards.
And yung mga tao, may gusto mga devil or may mga astronauts and etc. Diba? May mga collectors kasi may mga lines na ganun eh. So, depende talaga. So, madalit sabi, tsambahan lang. kung Oo, mabibili. tsambahan talaga kung makukuha mo. Totoo. Kumbaga, sila yung Nasa nagde-design talaga eh. Parang pinto, na gusto kong mag-drawing ng ibon. Tapos yung ibon na yon walang bumili. Okay lang. O bukas gusto kong mag-drawing ng buwan. Sir, huliin mo talaga eh. Depende So, talaga. wala silang, hindi ko mabibenta to. Feeling ko, ito yung magandang gawin today. Parang ganun siguro. Walang kaibahan to sa sculptors eh. Yung sculptors na nagbebenta ng art pieces na sculptures. Halos lahat ng art, sir. Parang ganun Paintings, talaga. lahat. Ganun talaga. Ako iniisip ko naman, on the point of view naman ng stand-up comedy. Kasi minsan, kahit gaano kaganda yung yung set mo, yung material mo, kung hindi mo siya ma-market ng maayos, hindi mo marireach yung mga taong gusto mong bumili ng produkto mo. So kayo, kino-consider nyo din ba yung pagmamarket niyan? Kunyari, social media. Paano nyo minamarket yan? Gumagawa ba kayo ng stop motion o storyline para mas maengganyo pa yung mga tao? Kasi di ba, yung mga laruan dati nung 80s, mas kung bumibenta siya kapag may cartoons. Kino-commercial din. Oo. Kayo ba, paano nyo minamarket yung mga sarili-sarili nyong produkto? Itong si Motang Pak, si Mori, tsaka si Devil Boy, ang binoto niya ng election, si BBM. Yun ang storyline Yun ang storyline nila. Ang lako nito ay sumusuporta sa Pangulo ng Pilipinas, Devil Boy. Doon na pumasok yung backstory. Thank you. Susulat ko dito yan. So, pero meron mang ganun. Kasi nga tama, nung 80s, ang ginagawa nila, mag-release mo silang comics. Cartoons, hindi ba Tapos, cartoons. Tapos, toy line. Kumbaga parang kailangan ma-hook mo na yung mga bata. Parang gano'n, o yung ano. Kasi ito, art toys nga, ang target nyo, hindi na bata to, di ba? Collectors. Collectors talaga na, eh. So, paano nyo nakukuha yung amor ng mga toy Kasi, collectors? alam mo, isa pang maganda ng mga laruan nun, yung meron kang babasahin sa likod. Yung storya niya. Saka Yung yung huwag isuksok sa puwet. nakalagay, pag isuksok sa puwet. Puwet sold separately. Pasok sa ilong, no? Oo, Pero may- yung powers, tapos kung may sino yung stats pa laban. yun, no? Oo, yung May mga stats. ganun eh. Kayo, yun ba? Kinonsider nyo din yun sa art toys? O isa ba siyang frowned upon sa community dahil nga, oy, teka, highbrow tayo, art toys tayo, mainstream yung gumagawa. No? Feeling ko magkakaiba kami ng story. Oo. Sa akin kasi, yun nga, yung kanina, yung gumawa ng sariling character, no? Oo. Nung gumagawa kasi ako nung characters na iba, sinabi na ako ni Mrs. na gumawa ng sariling character, then nabuo ko to. Ngayon, Yun yung backstory. paano ko kumbaga, syempre, bilang pamilyado na din kasi ako. So, bilang magulang, gusto ko na din pagkakitaan to eh. So, meron eh. Sa nakikita ko, walang pinagkaiba yung dati, 80s, 90s, up to now. Walang pinagkaiba eh. Kasi yung social media, pwede natin siya gamitin for marketing eh. Sa lahat ng platforms. Kunyari, dati sa TV, sa radyo. Yun lang yung dalawang Ngayon sa social media, paano mo siya minamarket? Ngayon, pinakilala ko to as in sa illustrations lang, through illustrations. Hanggang sa paulit-ulit ko siyang ginagawa, nakikita siya ng mga tao. And then, nung nag-release ako neto, dun, nakilala na niya yung character. Kasi sino ba naman yung bibili na, hindi ko na makilala. Hindi ko bibili niyan. Yun nga diba? eh. So yun, sa akin, through illustrations, pinakilala ko muna siya sa tao bago ako nag-release ng toy. Alam mo nung dinadaanan ko kayo sa Singapore, sino yung nag-Singapore sa inyo? Kayo ba? Nagpadala lang. Nung dinadaanan ko yung art toy section, kasi puro art toys yung sa bilang mainstream na collector, na yung mga kilalang character na yung hindi ko ma-appreciate yung mga art toys. Dinadaanan ko lang siya kasi walang story doon sa booth. Yun, tama. Wala siyang Hindi mo siya connection. kilala. Hindi mo siya kilala. Hindi mo siya kilala. Wala siyang connection sa'yo. Hindi ko ako makarelate sa Wala kanya kang as a connection. person eh. Parang, bakit siya kukunin? Oo, yun. Kaya parang feeling ko baka may kulang din dun sa art toys industry kung paano ipakilala yung Market. characters. Yes. Tama. Kasi ngayon, nakikwento niyo yung characters nila, pero parang may hinahanap pa ako doon sa lalim ng storya. Na nasabi mo lang, yung background niya is gecko.
yung background niya is yung anak mo. Ito, ikaw to. Yan, Reaper, parang ano siya. Oo, pero ano ang sino yung kalaban niya? Sino ano yung hugot niya? Bakit siya Personality nagigigante? niya. Oo, Kasi ano yung personality din yung mga lawan eh. Kuwari, si Optimus Prime, siya yung leader, siya yung matapang, gano'n. So pag nakikita ko siya, parang ito yung tagapagtanggol ng Si mga... Bumblebee yung makulit. Oo. Sinunod niya yung payo mo no? Pinangalanan niya yung isang karakter ng James Carraan. Tapos yung kontrabida. Ito isang karakter na to. Kalaban ng lahat. Nawalan to ng trabaho. Pero ako, Kayo, for sure, alam ko may mga ganun na rin kayo dun habang pinipaint Meron, yan. sir. Meron. Oo. Kasi ini-imagine mo na bago siya mabuo Si Devil Boy, anong karakter niya? Anong ugali niya? Katoliko. Sorry sa asawa ko Sorry sa asawa ko. Si Devil Boy kasi tamad dyan. Tamad. So ngayon, dahil binubuli siya nung bata siya, alam mo yun, parang may redemption siyang gustong gawin eh. No, yung mga bullies. Kasi ako, nung bata ako, nabully ako eh. So doon ko siya nabuo na parang, kailangan maging strong naman tong character na to. Parang ganun. Yung tumatayo sa sarili. So, di ko pa nagagawa ng buong storyline, pero may mga kalaban yan. May mga kalaban. In-embrace niya yung flaws niya Ginawa niya into strength. something naging strength niya. niya. Na parang, sige, binubuli niyo ako na devil. O sige, magpapaka-devil ako para sa inyo. Ganun mismo, sir. Sino kalaban niya? Si Santo James Carraan. Santo Paps. Si Gecko naman, si Gecko. Si Mori naman, ano siya? Mori pala. Mori. Pirata siya. So, may ano siya ng pirate sa likod. So, Coast Guard ang kalaban. Coast Guard yung kalaban nila. Tapos, parang, para maiba naman doon sa ibang characters, siya naman, ayaw niya namang maipaglaban. So, pumunta naman siya, nag-street siya. Gusto niya na lang gumawa ng street arts. Parang ganun. Kaya nag-street arts na to. Tapos yung sunod doon, di ko pa alam. Kumbaga, wala siyang pake sa buhay. Wala Gusto lang siyang niyang gawin paalam. Gusto niya lang gawin yung... Gusto niya lang mag-art. Gusto niya lang ilabas yung... I-express yung kung ano Parang man yun. nanawa siya sa old ways niya. No. Ayaw niya na ayaw niya na maipaglaban. Ayaw niya ng away. Ayaw niya ng gulo. Yun lang. Okay, so... may lumalapit ba sa inyo mga Filipino comic book artist na gustong gawing storyan or lead ng mga comics nila? Wala sa pa buhay. naman I sa think akin. maganda rin yung idea na Maganda yung ganong mag-collab na collaboration. gano'n. Sa ngayon, diba? sir, wala pa. Kasi pag makita ka ng Devil Boy tapos may comic number 1, diba? Putsaka na, tapos may pirma mo pa. Diba? Tapos nandun yung... Actually, lumabas yung mga sa libro ni Sarah. Hindi lang natuloy yung release. Wala bang gusto gumawa ng laruan ng isang kaibigan? Pero hindi naman yun frowned upon sa toy art community, yung magkakaroon ng comic book, yung isang Actually, boss, character. yung iba nagtatry din eh. Ako, Kasi di ba, nag-try na ako rin, diba? nakita ko yung mga artworks niya, naggagawa din sila ng comics. Mga shorts lang. Kung di ba dati sa mga bubble gum, mga... Ayan, parang ganun. Parang ganun yung mga... Nag-attempt sila ng mga ganung Para maging unique ka din, in a way. Sa art toy community ba, ikaw lang yung gumagawa ng ganyang figure? Kasi the rest, lumaki ako sa action figures na yung G.I. Joe, Transformers, Yung articulated, Blazers, sir. yung kahit na ganun lang na articulation. Madami din, sir. Meron din, yung ganyan. Kasi ngayon lang ako nakakita eh. Pag naglalakad din ako, bihira ako makakita ng ganyang figure. Si Quicks meron din eh. Na ganyan, meron, sir. yung Si ganyang check figure. disc. Oo, yung ang ulo naman niya yung parang robot. Yung Oo. Gundam, parang gano'n. Pero sa kanya kasi ngayon lang ako nakakita ng figure na ganun eh. Yung, Feeling ko kasi, sir, kaya din madalang or minsan lang maglabas ng gato kasi mas mahirap siguro siya gawin. Parang kasi dadaan pa sa mga patahian. Maghahanap ka pa ng tamang pyesa na pwedeng ikabit. Halimbawa, ito, yung shoes niya. Ito, pwede kang makabili ng may nabibili ng mga shoes na ready-made, kakabit mo na lang. Putak sa Marikina. Kuha nyo ka ako ng sapatos. Gan, size Meron po 6. kayo ng 1 inch. Pero yun, may mga din talaga. Pipiyesa-piyesahin mo siya eh. So, mas mahirap siyang buuhin. Marami na sa meron sa Shopee. Meron, boss. Oo. mga sapatos. Oh, meron. Jacket, meron din. Jacket, pantalon, meron Yun. din. Kasi Tang syempre, ina, binibihisa mo na yung laruan mo ng parang bukod. nag-Barbie nun. Barbie na to. Sabi ko na. Tapos, bumibili ko rin sila ng cashier, yung may cashier. Ay, kada yan. Yabang, no? Pas Oo, tapos magbebel. Ang sasabihin nila, Grocery si Wolverine. Oo. at your service. Oo, tapos pag napagod sila, magtiti kami.
Magtsatsaa kami. Sabi niya, yan ang ginagawa mo sa third floor. Oh, ito naman si Mutang Pax. Anong Gagawin ko kalaban yan? Inaano ko pa yung material din movement. Si Mutang Pak, Ano pa tuloy? marami na kaming nagawang ibang version niya. Actually, parang 15 characters na na yung version nito. 15? Pero kumbaga iba-ibang Chagoverse, iba-ibang version. Iba-ibang version. Mas marami bang bumibili na foreigner more than mga Pinoy? Pag art toys. Sa ano ko kasi parang karamihan Pinoy. Pero meron din. Oo. Pero mas marami pa rin Pinoy para sa akin. Which is a Sa good thing. May sikat na ba na toy collector na bumili sa inyo? Like, oh shit, bumili sa akin si Jed Boy Cheng, Madela. ganun. Jed Madela ko, nung muli. Artist din si Jet. May sarili din po Kaso siyang pag bumibili siya, magkano yan? Ang mahal! Ibirit. Ibirit. Mas accurate yung kay Rems na Jed Madela eh. Paano? Kano yan? Si Raulo ka! Hindi, soft-spoken naman kasi ito. So, hindi naman ganun talaga. Pero, meron na ba, like, someone na popular sa toy community that bought one of your toys na parang, uy, tangin na, bumili sa akin si ano. Meron naman, sir. Sino? Meron naman din. Pwede mo sabihin ko kay sino? Sino nga ba yan? Si Rico si yan. Wetworks, kung kilala niyo si Wetworks. Yung sa Carlo. comics ba yan? Hindi. Ay, hindi. Toy maker din siya. Maynilad ba yan? Ano? Di ba yun? Yan, makakilala din sa toy scenes. Medyo may mga ilan din. Pero yun, at least sumusupport sila sa sarili nilang Okay. Yun yung maganda doon eh. It matters, no? Kung you get your parang recognition from your peers na matagal na. Sir. Oo. Oy, baka may mga cool pals din tayong gustong gawa ng yung walang ginagawa. Gusto nilang gawa ng storya yung mga characters nila tapos nilagyan ng comics. Yan. Practice lang din. Paano kayo makokontakt? For Pwede collabs. sa ganyan. social media. Anong social media mo? Flicktoons. Flicktoons. Flik Toons. T-O-O-N-S. Facebook and Instagram. Yan, dito naman. May Nostra. Nostra lang. Nostra. Akin din, Mutang Pak Studio sa Facebook din saka sa Instagram. Ano yan, yung Putang Pak kasi is pen name ko during high school pag sumusulat ako ng mga short story, novel, and poem. Siya talaga nagsusulat ka Yes talaga po. mga story. More on ko then Hindi pala natin natanong istorya niyan. Sci-fi yun. yan yung ano. Soul Reaper siya. Soul Reaper. So more on parang bida approach siya na siya naman yung trip niya lang kung sino yung mga naliligaw na kaluluwa sa space. Siya yung nagagabay. Naghahati. Yes. So ang kalaban niya nga, mga Katoliko. Kasi diretso lang. Mga nasa purgatorio siya. Yung mga di naniniwala sa purgatorio yung kalaban niya. Tama? Oo. Naalala ko Tsaka COVID ang naalala kalaban. ko sa kanya yung ganyan. Meron pa ba kayong ganyan sa bahay? Yung face shield? Actually, yes. Doon ko siya may- kinuha din. Yung Anong pandemic mo siya nagawa? During yung 2021 na, yung pagtawid na. Kasi March yung lockdown eh. So, ang pinakakalaban mo yung Parmali. Ang galing nun, no? Hanggang Sa susunod na tawanan, dito lang sa Cool Pals! The Cool Pals is brought to you in partnership with Spotify and the Pop Network Entertainment. Ha? Bago na? Yes, and if you like our show, please follow us on Facebook, Instagram, Twitter, Wala nang Twitter. X na! X na. X, and subscribe to our Patreon at our website www.thecoolpals.com. Congrats sa inyo, ang ganda. Yan. Shoutout sa ating mga Patreon dyan. Brian Louis Cubero, Rafael Banico, Joe Ian Maravilla, Michael Steven Schwab, Dean Canlas, Mike Sanchez, Jasper Macareg, Jason Dinong, Jamie Barameda, Dan Batino, Carl Tagle, Lloyd Castillo, JV Mena, Ivan De Los Santos, Alvin Laser Borinaga, Atty. Mergy Aquino, Christian Ivane, Mark Hilera, Shweri Tam, Jergimir Kahusay, Tiffany Montana, at Bernard Alan Domingo. Yun. Baka may mga ano pa kayo, ihahabol na. Current, may mga... Shoutouts. Saan pala makikita yan naka-display? Yung mga toys. Sa mga page lang din namin. Okay. Sa social media. November 5 to lalabas, meron ba kayong upcoming toy fairs? Sa December, yung toy convention natin po sa Philippine Toy Convention. Saan yan? Parang sa SMX yata ang event niya. Kaya malaki yan. Malaki yan. Thank you. So, Thank you. last question mo, when you make one product, mga ilang piraso, ilan ang lumalabas per batch?
On average. Ako madalas 4 lang eh. Kasi yung isa lagi ako namamali. So parang may reserba lang ako. So 5 ang maximum ko. Tapos naglalabas kami ng tinatawag na one-off. Medyo mas mahal yung cost, ang price niya kasi hindi mo na siya pwedeng ulitin eh, yung colorway niya. Original. Ang galing ha. So, from Dexter Padungao, pamura kay Adol GB, ang boss ko na kupal na si Fort de los Reyes. Ina mong boss mo, pukin ng inang yan. Yan, from EJ Santos, happy 30th anniversary sa PLDT Mountaineering or ano yan? PLDT Mountaineering. Ito yung mga sumusunog ng tower eh. From Gino Do, pamura po ang bakal kay Sultan si John Martin Umali. John Martin Umali, isa kang tunay na bakal. Minsan yung mga sinasabi mo, Moman, na magkakaroon din ng consequence. From Ken Almodal, pamura po kay Boss James in German, ang mga tropa ko nasa Germany na sina Don Anthony Fanuncio, Ray Araneta at Frederick Villena. From Kyle Tagle, shoutout sa inyo, Olin and Riz, mga hampas lupa. From CJ Pahu, happy birthday ka RG Pahuyo. From Tiga Bas, pinapabati ko pala ang pinakamaganda at pinakamabait na babae sa balat ng lupa from Stardew Valley na si Precious Joyce Ramirez. Birthday niya ngayon, November 1. Hi, happy birthday, Precious. Precious. Pangalan ka ng Shih Tzu. Galing Stardew Valley. Tangina, no? Stardew Valley. Sana hindi beer house to, men. Sana village to. Mabuhay siya hanggang gusto niya and always take care. Pakimura raw po kay Boss Ryan Rams. Sino siya? Precious Joyce Ramirez. Precious Joyce Ramirez. Tangamak ka, Precious. Yun. Maraming salamat po. And for stand-up comedy shows, please visit www.comedymanila.ph. Yahoo! Yeah! Woo! Oh no! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.